Ka-Express, sa gitna ng kumpol-kumpol na injury updates at selection buzz para sa Gilas Pilipinas, isang headline ang muling nanindigan, pauwi na si Kai Sotto mula sa Japan para makasabay sa training camp. Ang dating pinaniniwalaang out of continuity sa frontcourt, biglang nag-iba ang kwento. Hindi na ito basta part-time participation, lalo na nang lumabas na pinaplano nga ni Coach Tim Cone na isama ang 7-3 center sa huling linggo ng July camp. Kung titingnan natin ang timeline, noong May, malinaw na hindi sasabak si Kai sa FIBA Asia Cup 2025 dahil sa kanyang ACL injury na kanyang ginana sa Japan B-League. Pero buhay pa rin ang plano na isama si Kai, hindi sa court pero sa proseso, para mapanatili ang chemistry at mental readiness ng kupunan. At ngayon, base sa reports mula sa pamunuan ni Kai sa Japan, ibabalik na siya ng kontrata para makapag-travel sa Gilas training camp kasama ang ibang pangunahing players tulad ni AJ Edu, Junmar Fajardo at naturalized import na si Justin Brownlee na nakatakdang maghanda para sa August window. Mahalaga ito ka-Express dahil hindi lang physical ang role ni Kai sa Gilas camp, particular niyang papasukan ang rotation sa huling bahagi ng July upang makapagsanib puwersa sa team sa mga scrimmages at drills. Bagamat hindi pa siya expected na maglaro ng full minutes o makasali sa unang lineups, ang presensya niya lang ay signal ng kaugnayan, plano at respeto sa player hierarchy na binubuo ni Coach Tim. At dagdag pa rito mula sa Japan, pinanindigan ng Kai Sotto camp na may plano talaga silang bumalik at nakatingin sila kung ano ang susunod na hakbang ni Kai sa loob ng Gilas. So anong ibig sabihin ito para sa Gilas Pilipinas? Una, ang system continuity. Kapag kasama mo ang tuso mong poste sa practice, hindi ka mawawala ng spacing, hindi ka mag-a-adapt ng bagong identity at hindi ka matutuligsa sa sudden rooster shake-up. Pangalawa, isang moral boost para sa buong kupunan. Kung kahit injured, bumabalik si Kai, ano pa kaya ang hindi nila kaya kapag kompleto at buo ang preparasyon? Pero gaya ng lagi nating sinasabi dito sa Express Info, bago maging malaking hakbang, may mga risk at tanong na kailangang sagutin. Silipin natin ang reaksyon ng mga coaches at iba pang players. Kung papaano ito mai-translate sa first scrimmage, ano ang magiging epekto nito sa strategic positioning ng Gilas bago ang kanilang biyahe sa Jeddah at sa Asia Cup. Ka-Express, ang pag-uwi ni Kai mula sa Japan ay hindi lang simpleng incident. Ito ang isa sa pinaka-strategic move ni Coach Tim Cone ngayong July camp. Nag-umpisa ang usapan noong May, natuloy linya si Kai kahit injured bilang bahagi ng Gilas sa FIBA Asia Cup 2025. Hindi para maglaro, kundi para mapanatili ang chemistry at identity ng kupunan. At ngayon, nadagdagan pa ang balita. Pauwi na si Kai ngayong huling linggo ng July. Ayon na rin sa ulat mula sa Japan camp. Isang malinaw na indikasyon na iniisip siya bilang team anchor sa structure ng lineup bago ang unang scrimmage sa August window. Sa court, kahit walang aktibong minutes si Kai, malaki ang magiging implikasyon ng kanyang presensya. Sa ilalim ng triangle offense ni Coach Tim, ang isang malaking big na sanay sa space control ang matagal nating kulang. Kaya kahit parte lamang siya sa drills, post spacing, pick and pop flow, weak side rim presence, maipapasa niya ang mindset ng big man movement sa buong grupo. Hindi ito mentalidad na basta makapag-block o mag-rebound lang, kundi isang pagbibigay ng standard kung paano dapat itakbo ang court kapag meron kang sentro sa loob. Maganda rin itong sign para sa moral ng buong team. Ang madaling ganap ay yung kasama sa court, pero mas malakas ang epekto kapag ang pinakamalaking asset mo, iba ang intensity pag alam ng mga players na kahit sa sidelines, naroon si Kai. Siya ang nagpapaalala na kompleto tayo kahit technical pa, tulad ng sinabi ni Coach Tim, na mahalaga ang team chemistry sa camp process kaysa magiging minutes sa tournament. Pero tulad ng lahat ng matatalinong taktika ni Coach Tim, hindi biro ang pagdating ni Kai. May pressure? Paano kung hindi physically available si AJ Edu o si Junmar Fajardo sa ilang bahagi ng camp? Kalaunan, paano kung hindi i-evaluate si Kai sa full drills? At paano ito iaayos ni Coach Tim para hindi lang maging symbolic move, kundi talagang may direction sa scrimmage rotation, defensive strategies, at kwento ng team na buo ang dahilan? Ka-Express sa basketball, may mga player na kahit hindi maglaro, ay may bigat na agad ang presensya. Si Kai sa kanyang 7-3 frame at global visibility ay isa na ron.
At ngayon, lumalabas na pauwi na siya mula Japan para sumama sa Gilas Training Camp sa huling linggo ng July. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa kampo ng Pilipinas. Maaring hindi siya cleared para sumabak sa Asia Cup Tournament proper, pero malinaw sa mga galaw ni Coach Tim na hindi niya ito basta iniiwan sa ere. At ang tanong ngayon, paano sinasamantala ng coaching staff ang presensya ni Kai sa kabila ng kanyang injury status? Una, itinuturing ni Coach Tim ang training camp bilang pundasyon ng team chemistry. Hindi lang ito tungkol sa shooting drills o scrimmage. Para sa kanya, ang tunay na pagbago ng Gilas ay nagsisimula sa shared mindset, ang pagkakaisa sa loob ng locker room, ang pag-unawa sa sistema at ang pag-aangkin ng role. Kaya't kahit hindi pa 100% si Kai, ang pagsama niya sa ensayo ay nagiging mahalagang bahagi ng proseso. Kagaya rin ito ng ginawa ni AJ Edu dati. Sumama siya sa team kahit hindi siya nakapaglaro, pero aktibong party sa preparasyon at bonding. Ito ang klase ng leadership na hindi nasusukat sa stat sheets, pero ramdam sa buong grupo. Pangalawa, ang kawalan sa full strength ni Kai. Malinaw na magiging critical ang papel ni na AJ Edo at Chapit Aguilar bilang primary big man. Pero ang ganda ng senaryong ito, habang pinapalakas ang team defense, rim protection at vertical spacing ni na AJ at Chapit, naroon si Kai para i-coach ang mga bigs sa style na iniwan niya. Ipinapasa niya hindi lang yung mechanics ng shooting blocking, kundi pati mindset ng rim presence at positioning sa ilalim. Parang assistant coach sa loob ng player bench at hindi lahat ng player ay may ganong kakayahan. Pangatlo, may posibleng long-term benefit ang pagsaba ni Kai sa camp. Habang papalapit ang FIBA World Cup qualifiers at ang November window sa Asia Cup cycle, mas madali siyang ma-integrate sa sistema dahil hindi siya nawala sa collective rhythm ng Gilas. Hindi na kailangang magsimula mula sa simula. Kapag sinabing entry pass sa post, alam niya na agad ang triangle cue. Kapag sinabing switch sa help, hindi na kailangan ng full reorientation. At ito ang binabalangkas ni Coach Tim ngayon, isang Gilas na may continuity kahit pa may injury, kahit pa may rotation sa roster. At ito pa ka-express, ang kilos ni Kai ay malinaw na mensahe na ang NBA at buong mundo na hindi siya nawawala sa competition, hindi siya ang uri ng player na nagtatago sa rehab. Lumalaban si Kai kahit na parang tahimik at sa bawat araw na kasama niya ang Gilas, lalo lang tumitibay ang narrative na hindi pa tapos ang kwento ni Kai bilang isang pambansang manlalaro at bilang isang future NBA center. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.